Huwag tayong paloko sa mga sinasabi ni Senator Robin Padilla. Yan po ang babala ni Yusek Claire Castro sa naging vlog niya po kagabi, no, mga tol. Ito po ay may kaugnayan doon po sa mga pahayag ni Robin Padilla sa natapos na 7th day, ano, ikapitong araw ng impeachment trial nitong si Sara Duterte. Ano ba ang sinabi doon ni Robin Padilla? Mamaya malalaman po natin lahat sa balitang ating rereaksyonan at saka sa vlog na ginawa po ni Yusek Claire kagabi. Pero bago tayo dumako diyan po sa topic natin, nais ko lamang pong ipabatid sa inyong kaalaman at marahil alam nyo naman na ito dahil very active ang mga content creators na nagmamahal at sumusuporta kay Mima Alicia. No, kagabi ako po'y dumalaw sa kanyang burol at doon nakita ko yung tunay na malasakit at pagmamahal ng mga nag-iisip ng tama na mga Pilipino, no? Kasi alam po ninyo, may mga Pilipinong demonyo po ang pag-iisip. Ikinatutuwa pa nila yung pagpaslang kay Mima Alicia. Mapapansin niyo po ito sa samot-saring post ng iba't ibang mga DDS, mga Duterte supporters. Pero kahapon o kagabi, kabaligtaran po yung nakita ko sa mga taong mayroon pong mabuting puso. No, saka isa pa sa magandang pangyayari kagabi at nung hapon bago po ako dumating doon sa sanctuary kung saan nakalagak ngayon ang labi nitong si Mima Alicia. By the way, bago ko pa makalimutan, ang public viewing po ay mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Nagsimula po yan kahapon, ngayon at matatapos bukas. Kaya sa mga gusto pong silipin sa huling sandali ang labi nito pong si Mima Alicia, pwede po kayong pumaroon sa may Sanctuary, Araneta Avenue, Quezon City. No, alas 4 ng hapon hanggang alas 9 po ng gabi. At balik po ako doon sa sinasabi kong napansin ko kahapon hanggang gabi. Sa pamamagitan po ng nakalulungkot na pangyayari na ito, nasulyapan na po natin ang pagkakaisa ng PBBM supporter, loyalista, pink at dilaw, no? Para pong nagkaroon ng munting alliance kahapon at kagabi. Dumating po doon sa burol ni Mima ang mga personalidad sa kakamping at dilaw. Hindi ko sila inabot actually, yung mga vlogger, content creators, sina Lovely Granada at iba pa. Tapos andun din po si Yusek Claire Castro, di ko rin inabot. Kaya pag uwi ko, nakapanood ako ng live niya at mamaya magiging topic natin. Pero ang inabot ko ay sina Senator Risa Ontiveros at former Senator Antonio Trillanes. Di ko na ikukwento kung ano pa yung mga nangyari mga tol, pero maganda, no? Nakita ko lamang yung tunay na malasakit, no? At pagmamahal ng kapwa Pilipino. And sana yung ibang mga Pilipino diyan, kahit iba ang paniniwala po natin sa politika, wag po natin ikatutuwa yung mga pangyayaring nagbibigay po ng matinding kalungkutan o pigati sa kapwa natin Pilipino, lalong-lalo na sa pamilya nito pong si Mima Alicia. Ngayon, puntahan na po natin ito pong topic, no? Katulad po nung nakikita nyo ngayon dito sa ating screen, mayroon pong babala si Yusek Claire Castro at ayon sa kanya, huwag tayong magpapaloko sa mga sinasabi nitong si Robin Padilla. Ito po kasi yun eh. Sa balita po ng Philippine Star na syempre naging nahango sa kaganapan kahapon sa 7th day ng impeachment trial ng Sara Duterte, sinabi po ni Robin Padilla ang mga sumusunod. Kung ganito ang pamantayan natin, edi buksan na natin lahat ng bank records natin. Bakit kung ganito ang pamantayan natin, edi buksan na natin lahat ng bank records natin, lahat na. Tayong lahat ay buksan na natin lahat para maipakita sa taong bayan
na wala tayong kinikilingan. Bakit kaya nagsalita ng ganyan si Robin Padilla? Kasi kahapon po, panalo tayong lahat. Bakit? Ang impeachment court sa pamamagitan po ng presiding officer po nito ay ibinasura ang objection ng depensa at pinahintulutan pong isabpina ang BIR, ang bank, saka ang AMLC. No? Kaya aabangan po natin yan sa mga susunod na araw kung ano kaya ang nilalaman ng bank at tax records nitong mag-asawang Man Scarpio at Sara Duterte. Balikan muna din natin yung buod ng kaganapan kahapon sa pamamagitan po ng balita mula po sa 24 oras. Sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, dinesisyonan ng impeachment court na ipasubpina ang ilang tax, bank at iba pang financial record ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister. Mula sa Senado, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph? Well, pinayagan nga ng Senate Impeachment Court na makapagpalabas ng subpoena para makuha ng prosekusyon yung mga ebidensya na gagamitin nila sa Article 2 kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman nitong si Vice President Sara Duterte. Mel, yan ay yung mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte, pati na yung sa kanyang asawa na si Atty. Manasseh Scarpio para sa mga taong 2007 hanggang taong 2021 tulad ng hinihingi ng prosecution. Ayon sa Senate Impeachment Court, hindi maihihiwalay ang mga bank accounts ng mga mag-asawa katulad nitong sina Vice President Duterte. Pero mga peso accounts lamang na mag-asawa ang saklaw ng subpoena dahil kailangan ng pagpayag o consent ng depositor para mabuksan kung mga foreign bank accounts ito. Kasama rin sa mga pinapasabina ng korte ang bank accounts ng 19 na iba pang mga kumpanya at ng kumpanyang Carpio Lawyers. Bukod sa bank records ng mag-asawa ay pinayagan din ng korte ang subpina sa mga record ng umano'y paglabas-masok ng pera sa bank accounts ni Vice President Duterte mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Pinapasabina rin ng korte ang record ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng mga income tax returns ni Vice President Duterte at ng kanyang umano'y mga negosyo sa July 30. Ang deadline ng korte para mausuminde ang mga dokumentong ito. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga ebidensya ng prosekusyon na makapagpapatunay na may umano'y hindi maipaliwanag na yaman ang bise, bagay na lampas daw sa kanyang legal na kita mula na maging mayor hanggang maging vice-presidente siya na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon naman sa Korte, Mel, paunang proseso pa lamang ang paglalabas ng subpoena, hindi otomatikong magiging ebidensya na ito na huhusgahan ng Senate Impeachment Court. May pagkakataon pa ang depensa na magmosyon sa korte na i-exclude o wag isama ang mga ebidensyang ito oras na dumating na sa Article 2 ang prosecution. Narito ang pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero. Their financial interests are therefore statutorily intertwined for purposes of disclosure. The law is clear on the matter. The legal necessity of examining the financial records of Attorney Carpio is firmly cemented by the default property regime of absolute community of property governing his marriage to the respondent. Investigating Mr. Carpio's financial records is therefore not an unwarranted intrusion into a third party's privacy, but an absolute legal prerequisite in determining the actual aggregated wealth of the respondent. Mel, bagaman humingi na ngayon pa lamang yung prosekusyong subpoena para sa mga dokumentong yan, mga ebidensya na yan, matagal pa natin makikita yan na ipasok dito sa korte dahil Article 2 pa yan, pang-apat, pandulo doon sa presentasyon ng prosecution sa kanilang articles of impeachment. Kanina nakausap natin si Atty. Michael Powat, abogado ng Vice-Presidente. Anyways, ngayong araw po na ito ang day 8. No, at inaasahan po natin mamaya na tetestigo na ito pong pinag-iinitan ng magkapatid na Cayetano, si Direktor Melvin Matibag. Panapanabik
ang magiging testimonya nitong si Matibag. Kasi siya yung magsasabi sa korte kung meron ba talagang naging banta, no? O kinausap itong si Sara Duterte sa naging banta niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, siya yung director, siya yung head ng NBI at siya yung nakakaalam, partikular, ng intelligence information or gathering kaugnay po ng pagbabanta na yan ni Sara Duterte. Ngayon, si Robin Padilla, mabalik ko lamang dito sa topic natin, ay naghihimutok. Parang hindi niya matanggap na yung boss niya o anak ng boss niya na si Sara Duterte ay makikita na ngayon yung mga bank at tax records ng publiko. Kaya ngayon parang naghahamon siya, ewan ko kung totoo, sabi nga ni Yussi Claire, huwag tayong magpapaloko. No? Na i-open na lahat. Parang makatotohanan pero sabi ko nga sa inyo kahapon, baka batukan siya ng mga anak ni Rodrigo Duterte. Bakit? Pag inopen lahat ng mga bank records, tax records, baka ang unang tamaan si Paulo Duterte at yung iba pang mga Duterte, no? Alam naman natin na di naman maikakailang mayaman sila, no? Na mayayaman talaga ang mga yan, pero ang tanong, saan galing ang yaman, no? Puntahan na po natin ngayon ito pong vlog ni Yussi Claire kagabi. Habang pauwi ako ng bahay, nakikinig po ako sa kanya at binanatan ni Yussi Claire itong si Robin Padilla. No, makailang beses binanggit dito nitong si Yussi Claire na huwag tayong magpapaloko kay Robin Padilla. Alam nyo, hindi na nakatiis. Hindi na nakatiis. Ay, mali. Tama ba ako? Ito ba yung atin? Iba pala. Mali. Sorry. Oh, ito na. Hindi na nakatiis. Ipahalata ni Senator Robin Padilla ang kanyang pagkadismaya nang magkaroon ng ruling ang Senado. Hindi na yung pag-order na dapat nang buksan, diniyagang buksan ang BIR. Medyo siya ay disappointed. At tingin ko tuloy, ang basa ko tuloy mga clip. Kaya sila, ito naman ay akin lang, no? Pwede lang sabihin hindi yan maaaring mangyari, pero ito yung basa ko Kaya sila nagmadali na magkaroon ng kudita. At talagang pinilit nila mga ka-clear na papuntahin si Senator Bato. Kahit ano pang mangyari sa kanyang pinagtataguan. Lumabas ka sa lunggamo, kailangan natin to. Kailangan na tayo. Makasingit lang mga tol. Di ko ngayon ma-imagine kung nanatiling Senate President si Alan Peter Cayetano. Kasi definitely, siya ngayon ang nakaupo bilang presiding officer. At kung ano yung nakikita natin kay Alan Peter Cayetano, kung paano niya ipagtanggol na parang defense lawyer siya ni Sara Duterte, malamang sa malamang, ganon yung kanyang magiging pamamalakad sa impeachment trial na ito ni Sara Duterte. Salamat at nakapag-isip ito pong dalawa nakakampi na ngayon sa majority. Siyempre, ang presiding officer na si Chis Escudero at saka si Senator Joel Villanueva sa pagpanig nila dito sa noon ay 11 pa lamang sa pamumuno nitong si Senate President ngayon, Win Gatchalian. Kasi magiging question talaga mga tol kung sakasakali na hindi naging formal na Senate President si Win Gatchalian ngayon, malamang sa malamang madedelay ang proseso at sa dinami-dami ng mga argumentong inire-raise nitong si Alan Peter Cayetano at ng iba pang mga kasama niya dyan sa Senado na mga sumusuporta sa mga Duterte, baka abutin lalo ng siyam-siyam ito pong impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya nagpapasalamat talaga ako, maisingit ko lang,
na hindi na siya ang Senate President. Grabe kasi mga tol, nakita nyo naman kung paano po paikot-ikutin nitong si Alan Peter Cayetano ang impeachment trial. No? Kahapon, ang dami ng mga naiinis sa mga manonood po natin at perhaps hindi lamang dito sa ating programa. Dahil napakatagal talaga nung mga clarificatory questions ni Alan Peter Cayetano na halos nagpapaulit-ulit. Pero pagka ganun mga tol, may kasabihan, patience is a virtue. At totoo, no? Yung pagtsatsaga po natin, pagkatapos ng mga pagtatanong ni Alan Peter Cayetano, iyak din ang lahat ng mga DDS. Nag-rule si presiding officer At alam niyo na po yung naging ruling niya. At ito nga pinag-uusapan na po natin. Balik po tayo dito kay Yussi Claire. Sige, siyempre, sa grupo ni Senator Ala, kailangan tayo ang maging majority. Lahat ng issue na yan, lahat gagawin natin ng let's divide the house. Yung ano yan, BIR na yan, let's divide the house. Noon. So, pwedeng hindi mabuksan. Kasi, i-divide niya sa house. Puputuhan yan. So, malamang, ito si Senator Robin Padilla ay dismayado sa order niya. So, yun yung nakikita ko na maaari nilang gawin at the time, kaya nila kailangan kunin ang majority. Yun lang yung kita. Yun lang yung nakita kong purpose. Maliban dyan, syempre, feeling ko siraan yung Pangulo. Yan. Maliban sa protektahan si Ricky Sara sa impeachment, gagawin din nilang linya, isasabay nila ang paninira sa Pangulo using the maleta votes. Kahit walang ebidensya. Yun yung aking basa. Hindi ko alam kung ganyan na basa niya, pero yun yung aking basa. So, lalasi, ano ginawa dito ni Senator Robin Padilla. Okay. Pakinggan natin at i-feel natin siya. Mga kapatid. Pagkapamahal ng hukom, patungkol po doon sa nangyaring ruling, nais ko lang po sana magmanifesto. The gentleman may proceed. Ginoong tagapangulo, at mga kasama, matagal ko na pong isinusulong ang freedom of information dahil ito po ay bumagsak sa aking komite. Ito po ay tunay na kailangan natin. May mga pasubali pang freedom of information no? Anak ng teteng na yan. Pero sa huli naman, alam naman natin kung ano yung dahilan niya, kung bakit niya sinasabi yan. At dito po talaga natin mapapatunayan yung sinasabi nating public trust. Pero, meron din po kasing napakahalaga yung tinatawag na equal protection of the laws. Sangayon po sa Artikulo 3, Section 1 ng ating Konstitusyon, Bill of Rights, ang nagsasabing hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan o ari-arian ng sinumang tao ng hindi kaparaanan ng batas. May pagkaitan ang sinumang tao ng pantay na pangangalaga ng batas. Ang mga pamantayang ginagamit natin ngayon ay dapat pareho ring ipinatutupad sa lahat ng impeachable officials, anuman ang kanilang pangalan o posisyon. Hindi ko po makakalimutan ang naging pahayag ng dating Senadora Miriam Santiago dito mismo. Bakit niya pineframe yung ganyang statement mga tol? Kasi gustong palabasin itong si Robin Padilla na naging unfair daw ang proseso ng impeachment kay Sara Duterte at pinaboran daw higit sa lahat itong si Pangulong Bongbong Marcos. Katulad ng sinasabi ni Alan Peter Cayetano. No? Pero alam niyo wala pong katotohanan yung panggagaslight nitong si Robin Padilla at ni Alan Peter Cayetano Alam naman nating lahat kung bakit ibinasura ng Committee on Justice yung impeachment laban po kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Yung reklamo ay hindi po nakasandig sa isang impeachable offense talaga. Wala nga pong personal participation si Pangulong Bongbong Marcos Anyway, ipapaliwanag naman ni Yussi Claire dito yon, kaya tuloy na po tayo sa pakikinig sa kanya. Siya po ay isang buwes at ginagalang na propesora ng batas. Ang sabi niya, constitutional analysis is a technical field. Ang pagsusuri sa konstitusyon ay hindi isang sining. Isa itong technical na larangan. Hindi po dapat ito ini-interpret ng basta-basta o kailangan may due process. Nung una ko pong narinig kanina, naipaliwanag po ng ating Senator Judge Alan Peter Cayetano, tinanong sa prosecution kung ganito rin ba ang ginawa nila noong may impeachment kay Presidente Bongbong Marcos. Anong connect? Anong connect, mga kakli, di ba?
Anong connect? Teka lang mga kapatid, iba yung lumalabas sa TV, iba yung tsura ko dito. Nakagitna ako sa laptop ko, pero sa TV nakatagilid, nasa gilid. So, gitna ako dito. Okay, anyway. So, mga clear, anong connect? Ano ba ang mga complaints laban kay Pangulong Marcos Jr.? Ano? Di umano gumagamit, di ba? Na illegal drugs. Ano pa? Na wala silang ebidensya. Asing salita lang. So, paano yung papasok? Paano yung lulusot? Mga please lang, I forgot na. May bang issue about unexplained wealth? Hmm. Ang Pangulo? Wala. Teka, hindi ko na matandaan mga complaints. Teka lang mga clear, complaints or impeachment of, hindi ko na matandaan eh, sorry. Ang naging basihan kung bakit nireklamo ng kritiko si Pangulong Bongbong Marcos for impeachment ay dahil daw po sa pagpirma nito doon sa GAA. No? Tapos, yung iba pang mga akusasyon na lahat nga po walang personal participation si Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang pinaka-explanation dyan ni noon ay chairman ng Committee on Justice, Congresswoman Jinky Luistro, na napakalayo dito sa mga reklamo kay Sara Duterte. Yung GAA, kahit sino naman presidente, pirma doon. At kung meron mang impeachable offense related sa GAA, syempre yung implementation na yon. Yung pagpapatupad na. Saan ba dinala ang pera? Paano ba ginamit ito? Walang ganun issue kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Kung ang sinasabi nitong si Senator Robin Padilla na dapat itrato ng parehas, mukhang hindi po siya nagbabasa ng mga tamang impormasyon. Dahil unang-una, tama naman si Yossi Claire, hindi naman unexplained wealth or ill-gotten wealth ang issue na ibinato kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya para saan at hahalungkatin yung mga ebidensya na sinasabi ng mga nag-aakusa kay Sara Duterte na ito'y may kaugnayan nga sa mga bank at tax records niya. Napakalayo mga tol ng comparison eh. Ginagaslight lang talaga nitong si Senator Robin Padilla ang publiko. PBBM. Huwag maingay. Hindi ko alam yung mga alam ko tungkol sa gusto nilang drug test. Teka lang po first complaint. Kidnapping. Di umano. Si Ayun dating pa. Pangulong Duterte. Di ba? Kukulit na mga aso ko. Pasensya na kayo mga tol. Paano kidnapping kung mismo yung ICC nagsabi meron silang jurisdiction? Di ba, Nabo? Di ba, ang labo, Senator Robin Padilla? Kasi i-compare mo, yan kidnapping. Pangalawa, 5 yan eh. accusation of illegal drugs. Pangatlo, failure to veto unprogrammed Yan. budget. Yan na yung sa GAA. Yung pilit na pinalalabas ng mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos na impeachable offense daw. Ano? Kaya sa lahat ng mga sinasabi dito nitong si Robin Padilla, mali po talaga yung point of comparison niya. Diba? Yan failure to veto. Diba? May binito yung Pangulo eh. Diba? May mga binito yung Pangulo at pinag-ingatan pa yung budget ngayon 2025. Kaya nga humina yung paggastos natin sa infrastructure. At nakausap ko mismo si Secretary Kim De Leon, yung napakabata nating Secretary ng DBM. Ngayon,
Talagang kailangan niya mag-release ng pera for the infrastructure, pero syempre maingat. Apektado yung ekonomiya, mga ganito yan, hindi pa ekonomista. Pero, kailangan talagang umikot yung pera ng gobyerno, kailangan umikot yung pera, yung spending, kasi magdudulot ito ng mas maraming trabaho, iikot yung ekonomiya. Halimbawa, ito lang, simple. Magpapatayo ng infrastruktura ang gobyerno, ba? Anong resulta nito? Jobs, ba? Workers. So si worker magkakapera, di ba? Si worker magkakapera. Singit natin ito mga tol. To be more specific. Ito po yung paliwanag ni ni Congresswoman, nagugulo kasi ako dito sa mga aso ko ni Congresswoman Jinky Luistro, kaugnay po ng pagbasura ng impeachment laban po kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong pag-aproba ng committee report kasamang accompanying resolution ang nagbigay ng tuldok sa proceedings na ginanap dito sa Justice Committee, no? Doon sa committee report, pinagtibay po yung pinagbotohan last February 4, insufficiency in substance of both the De Jesus complaint and the Masa et al. Complaint. And in consideration of this position in the committee report, pinagbotohan na rin po on the same vote, yung accompanying resolution which incorporates the dismissal of the impeachment complaint, no? So in other words, dahil nanindigan ng Justice Committee na hindi sufficient in substance, ang De Jesus at Masa et al. Complaint ay pinagtibay na din na i-dismiss ito. Hindi sufficient in substance. Katulad ng nadidinig natin kay Yussi Claire, kasi mga basihan ba naman kidnapping, use of illegal drugs, ang pinakamalapit pa nga dyan yung sa GAA. Pero wala rin kasi walang personal participation. Hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-misappropriate ng pondo. No? Oo, maraming kontrobersiya kaugnay ng GAA. Particular sa flood control project anomalies. Pero walang personal na participation doon si Pangulong Bongbong Marcos. Higit sa lahat, walang ill-gotten wealth na pinag-uusapan na maaaring maging subject ay yung paano mo na-acquire ang yaman na yan, lehitimo ba yan o hindi, at yun ay makikita, syempre once and for all, kapag ka naipakita sa harap ng korte yung mga ebidensya katulad po ng bank records at tax records. Yung dalawang impeachment complaint na ito laban sa ating Pangulo. Nevertheless, both the impeachment complaint and its accompanying resolution are subject to the approval or disapproval of the plenary once it is included in the order of business, no? So right now, we are completing the signatures because it's quite a huge number in the Justice Committee who voted in favor of the approval of the committee report and its accompanying resolution, no? Once makompleto ang signatures ng mga members ng Justice Committee bumoto in favor of the approval, ito po ay aming ifo-forward na sa plenaryo and we will be waiting as to when the same will be included in the order of business. Okay, tungkol yan sa nangyaring impeachment kay Sara Duterte. Ganun lang kasimple yun, Senator Robin Padilla. Insufficient in substance yung reklamo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, nagtataka talaga ako, bakit mo ipinagpipilitan na ikumpara at nagmimistula kayong appellate court? Which is, alam naman ng lahat na ang trabaho ng impeachment court ay hindi po para halungkatin pa kung anuman ang naging desisyon ng House of Representatives
kaugnay ng naging impeachment or articles of impeachment dito kay Sara Duterte. Balik po tayo dito kay Yusek Claire. May pambili siya ngayon ng kanyang pangangailangan. So, merong gagamitin na, bumili siya ng pangangailangan niya, merong tax doon. Nakaakibat na mga VAT. Diba? So, kikita nyo, pag may VAT, may dagdag tayong pondo. After that, maliban doon maliban doon. Kapag kayon, bumili, ano binibili niya? Di ba? Produkto. So, magkakaroon din ng income yung mga manufacturer. Magkakaroon din ng income yung mga farmers. Ganun yun. Di ba? Aakit yung GDP. Ganun yun. Kaya kailangan, kumaga, nasi-circulate yung pera. Kaya yung sinasabi na bilyones, nakatambak lang sa maleta, di ba mauubusan ng Bangko Sentral yung lahat, nasa maleta lahat. But anyway, yun yung explanation. So ano pa? Wait lang mga klira. Okay, okay. Ano pa? Ayan benefiting from kickbacks daw in public infrastructure. So ano muna? Di ba dapat may na-insert sila anumang dokumento? Sabi nga ng Pangulo, paano kung gagawa at iraraket ko yan Ako nga nagpa-imbestiga. Dapat na nahimik na lang siya. Para walang ingay. See the point? Kaya, Senator Robin, magkaiba yung sitwasyon ni VP Sara kay Pangulo Marcos Jr. Dahil kay VP Sara, last year pa, marami ng ebidensyang nakuha na hindi na-explain. Second, betrayal of public trust, kasi yung BBM parametric formula na hindi rin naman nila naipakita. Manipulation and bypass of congressional oversight regarding unprogrammed funds. Ito ang gumagawa nito, di ba sabi nga ng Pangulo, yung NEP namin, ito. Yung ibang nag-insert dyan, Kongreso. Yung iba, binito. Diba? So, magkaiba. Kaya wag mo idamay ang Pangulo. Diba? Wag mo idamay. So, magkaiba. Napakalinaw po na ang sagot nila ay hindi naman sila nagtanong. Yan, wait. Hindi sila nagtaliksik. Okay Aakyat ang GDP, sabi ni John. Diba? Sana. Ayan, sabi pa ni Shiro, at saka may limit ang pag-imprenta ng banknotes. Tama! Kaya nga hindi kayo pwede mag-hoard ng pera, tatago nyo. Pati yung mga coins, mga kaklir, sa totoo lang, dapat siya umiikot. Yung dito sa top 1. Ay. Hello, top 1. Oo, thank you ha. Nabati pa tuloy tayo ni Yusek Claire. Kaya naiilang akong magko-comment mga tol sa mga live Pero kagabi kasi naiinip ako habang pauwi Nakasakay ako sa Grab. Nanood ako dito kay Yusek Claire. Salamat sa pagbati. No? Yun. Napag-usapan ka namin kanina. Naging topic si top 1. Nandun po kasi kami kanina. Di ko inabot Nina. So, napag-usapan po namin kayo na Kasi hindi pa kami nagkikita ni Yusek Claire sa totoo lang mga tol ng personal. No? Marami. Napakaraming taong gobyerno na sinusuportahan ko po personally nang hindi ko pa po nakikita ng personal. Kasi alam nyo naman, may pagka-introvert talaga ako. Madalas nyo lang nakikitang nasa labas ako dahil sa pamilya ko. Kung tutusin, hindi nga ako pupunta sa mga mall, sa mga wala akong hilig talaga dyan. Kasi lang, pagka nayaya ng pamilya para maging masaya, nandun kami. No? At kung napaaga lang ako ng dating, sana nakapag-meet na kami in person na-meet ko na sana siya. No, nakapag-selfie rin kahit paano. Pero kahapon o kagabi, sa kauna-unahang pagkakataon din pala, no? Kasi si Senator Trillanes, 2 beses ko palang nakikita ng personal. Maisingit ko lang ito, mga tol, maikwento ko lang. Nung mga panahon na maayos pa ang sitwasyon sa Uniteam, ang Duterte, particular si Sara, maayos pa ang relasyon sa ating Pangulo. Mga katatapos pa lamang ng halalan I believe 2022 yon. Nasa Mega Mall kami.
Tapos kakain dapat kami sa Manam. Isa yan sa mga paboritong kainan ng mag-iina ko eh. Nandoon sina Senator Trillanes, si Colonel Querubin, si Ronald Llamas, at iba pang mga dilaw. Nasa labas sila, nasa table. Nagdadalawang isip ako. Sabi ko, gusto kong, kay dating Senador Trillanes, hindi pa ako masyadong aktibo sa kanya that time. Kasi, kumbaga, nadala rin tayo sa mga retorika ni Rodrigo Duterte, no? At hindi ko masyadong pinaniwalaan o hindi ko pinaniwalaan yung nung mga panahong iyon kung ano man yung mga ibinabato ni Trillanes kay Rodrigo Duterte. Maaga pa lang kasi, no? Kaya bantulot ako, nakita ko si Senador Trillanes to Tapos binulungan ko yung mag-iina ko. Pero sabi ko, dear, gusto ko talaga makapagpa-picture sana kay Colonel Querubin. Kasi Medal of Valor. Hindi ko tinitingnan yung kulay ng politika kung hindi yung medalya na nakasabit doon sa tao. Pinili ko na lamang na hindi po lumapit at humingi sana ng selfie. Kasi ang iniisip ko, baka magkaroon ng backlash sa akin ang mga manonood po natin. 'Di ba? Napakasensitibo ng ilan po sa atin eh. Pag nakitang may picture ka sa mga dilawan, yari ka ng mga panahong iyon. Kaya yun yung inisip ko. Sabi ko, hindi na lang. Sige, lipat na lang tayo. Doon kami kumain sa katabing resto. Yun yung unang pagkakataon sana. And then, hanggang sa warak-warak na yung relasyon dahil nga nagkaalaman na kung ano talaga ang mga Duterte at pinaniwalaan ko na si dating Senador Trillanes hanggang sa maimbitahan natin siya, no? Pinaunlakan yung ating imbitasyon sa interview, 2 beses pa nga po yun. At kahapon o kagabi, tinapalan ko na mukha ko. No, bihira akong pa-picture sa mga tol no? Bihira. Mas gusto ko yung pag may nakita akong supporter, nakakilala sa akin, sa kanila ako magpapapicture. May mga picture ako ng mga supporter natin no? At ito nga po yung kahapon o kagabi. At nanghinayang ako kasi kung napaaga ako, sana na-meet ko rin si Yusek Claire. Sana may ganito rin ako. No? Kay Yusek Claire. No? Ayan, si Senador Trillanes. Nakakataba ng puso kasi sa totoo lang parang napakatikas at napaka-approachable ni Senador Trillanes. Gusto ko sanang makipagchikahan pa sa kanya kaso lang syempre mga VIP yan At may mga syempre ang kanilang layunin talaga ay makiramay sa pamilya. Kaya nasa likod ako dito si Senator Trillanes nakaupo, no? Yan dito sa harapan ko mismo. Tapos yung nanay ni Mima Alicia nandito. Si Senator Risa Ontiveros nandito, no? Nahiya ako kay Senator Risa Ontiveros kaya hindi ko na in-approach. Nahiya ako sa kanya kahit pa paano si Senador Trillanes kilala ako sa mukha na. Oy, ikaw pala yun. Sabi niya ng ganon. Ngayon, manumbalik na tayo dito po sa topic natin. At doon sa nanonood kanina na nagtatanong bakit wala ako sa wake ni Mima Alicia, baka na-late lang po kayo ng pasok sa ating live stream pero ito na nga po, nandun po ako. No? At masaya yung ambience kagabi kahit malungkot yung pangyayari kay Mima Alicia. Nakita ko kasi talaga mga tol yung samahan ng grupo nila, no? Kasi ako napaka-independent ko Mga tol introvert nga May mga grupo sa kabila, may mga grupo. Ito pare-parehas na sumusuporta sa ating pangulo, no? Hindi ko pa nakikita yung kasiyahan ng ibang mga grupo na lahat naman sila welcome naman akong sumama Ini-invite talaga nila ako. Mas pinipili ko lang talaga dito sa bahay. And dito naman kina Mike Cervera, grabe, mula pagdating ko hanggang sa umalis ako, no, kagabi, tawanan kami ng tawanan yung tropa. Panay biruan. Kaya kahit paano, naibsan yung sama ng loob nung nanay ni Mime. Ngumingiti siya, tumatawa siya.
Kaso lang, pagka point na ng mag-uusap kayo, katulad nung nangyari sa amin kagabi, magkatabi kami, nagkwento siya. Maraming mga kinuwento yung mami ni Mima na hindi ko po sasabihin dito sa publiko kasi nais kong malaman na lang po natin yan sa balita mula po sa PNP, no? At doon nagkakaroon ng emotional breakdown yung nanay niya. At syempre, nakikiramay ka, iibahin mo na lamang yung topic kasi pagka pinag-usapan patuloy si Mima, naiiyak yung nanay niya, nanay niya yun, no? Pero yun mo, pinalaki mo yung anak mo tapos isa sa mga nakalulungkot na pangyayari sa isang magulang yung ikaw yung maghahatid sa anak mo, no, sa huling hantungan. Katanggap-tanggap yung anak ihahatid sa huling hantungan ng magulang, pero pagka ang magulang ang naghahatid sa anak sa huling hantungan, yun ang isa sa pinakamasakit. Kasi hindi dapat ganun ang cycle ng buhay, di ba? Ngayon, balik na tayo dito sa pinapakinggan po natin reaksyon ni Yussi Claire. Napakuwento ako ng mahaba dun, Isa ka sa naging concern. Yan. Okay, thank you po, Sir Top One. Yan, thank you po. Yan. At ito, kung nadinig po niya kanina, sabi natin, ay support din po ang Top One YouTube channel. Yan. Uy, salamat. Salamat. Anong ginagawa nila ngayon? Sa Ay, sabi niya pa, bakit hindi nagsaliksik? Sige nga, Senator Robin Padilla, anong saliksikin mo sa kickbox? Bakit hindi ikaw nagsaliksik? Itinulong mo sa complainant. Di ba? Hindi nga nakapasa yung complaint ng kaalyado mong si Mike Defensor. Di ba wala nag-endorse? Yun, isa pa yun. See? Diba? Dalawa kasing impeachment yun, 'di ba? Yung isang abogado na hindi ko matandaan ang pangalan, saka yung grupo ng dating Makabayan, no? Congress representative. Tapos yung grupo ni Mike Defensor, no? Na kinalauna na pag-alaman natin mga tol, na ang pinili pa lang nilang mag-endorse ay si Congressman Alvarez. Naalala nyo na ngayon? Doon sa bogus hearing nitong sina Marcoleta, Cayetano at iba pa, sumugod si Congressman Alvarez doon kasi siya binabanggit ng mga marites. Oh, wala silang nagawa. No? Hinamon pa sila ni Congressman Alvarez. DDS yun, Duterte supporter yun. Kasi ang punto ni Congressman Alvarez, bakit nyo ako idadamay dyan? Wala akong alam dyan. No? Tapos ang hinala niya ngayon, sinabi niya sa harapan ng publiko na kaya siya dinadamay bigla dahil hindi niya inendorso yung impeachment complaint ni na Mike Defensor laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit niya naman kasi i-endorso? Hindi niya pa nababasa yung complaint. Diba? Kaya doon makikita nyo talaga kung paano minamanipula itong mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos yung paglalabas ng mga kritisismo, no, laban sa kanya. O tingnan nyo ngayon, nung nakakulong na itong si Mike Defensor, nasaan na ngayon yung Marites? Kasi sinasabi, di umano ang pumupondo daw po doon si Mike Defensor Ang maingay na lamang ngayon, itong grupo nila Romeo Pockis. Ang tanong, sino kaya ang dapat makulong para manahimik na rin itong mga grupo ni Romeo Pockis? O direct to the point ang tanong, sino ang pumupondo kina Romeo Pockis? Kasi pag nawala ang pumupondo sa mga yan, hindi na nila magagawa yung rally-rally nila dyan sa Liwasang Bonifacio. Kagabi, meron na naman pero hindi ramdam. Naramdaman nyo ba? Kahit nung Sunday, no? Kung hindi ko lang nakita sa balita, di ko malalaman na meron palang mga pumunta sa Liwasang Bonifacio para manawagan na naman ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala Gumagawa lang kayo ng intriga. O ang Pangulo. Ang akin po lamang, makatarungan ba? Top 1, kailan may papadala yung t-shirt? Hindi po ba nabanggit sa inyo ni Top Wife? July 31 po kami magsishipping.
lahat-lahat na po sabay-sabay. Kasi mahirap po pagka pa ilang-ilan yung oras po kasi napaka-busy ngayon, ano? Kaya upon your order, sinasabi ng po yan ni Top Wife, umorder po ba kayo, Randy Milan? Na July 31 po ang shipment ng lahat ng mga umorder ng t-shirt, including yung mga mananalo sa raffle. Kasi July 30, alas 8 ng gabi, yung raffle po natin. Ayan na, sana take note po kayo. Papaalala ko rin kay Top Wife na banggitin na sa July 31 ang shipment. Ba na hindi parehas ang trato natin dito. Dapat sana parehas. Kaya po ang hinihiling ko sa atin, Alam mo Senator, paano magiging parehas? Imi-message po kayo ni Top Wife, no, sa mga nag-down payment na kailangan nyo pong i-fully pay na kasi aabonuhan ko po yan no? Aabonuhan ko po lahat, tapos yung kikitain nun mapupunta kay Top Wife. No, ganun po 'yon. Kaya sa mga nag-down payment po by July 31, sana ma-fully paid nyo na po para maipadala sa inyo. Otherwise, maho-hold muna yung inyong item dito sa bahay at hintayin na lamang ni Top Wife na makapag-fully paid kayo bago maipadala po sa inyo. Kung wala ka nga Salamat maibigay po, na Randy anumang Milan. ebidensya patungkol sa Pangulo. Sige nga, kidnapping. Kayo lang ang nagbibintang ng kidnapping, di ba? Kayo lang. Kayong mga DDS. Kayo lang. Di ba? So, Alam niyo mga tol, yung naratibo ng mga DDS na ito na kidnapping, ang napapaniwala lang talaga nila mga DDS lang din naman Sila lang naman yung nagpapaniwala sa naratibo na yon. Unang-una, paanong magkakaroon ng kidnapping sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung meron pong legal na basihan? Merong issuance ng warrant of arrest mula sa ICC at higit sa lahat, meron pong umiiral na batas dito sa Pilipinas kung ano ang dapat maging aksyon ng ating gobyerno. Sa Republic Act 9851, nakalagay po doon na pwedeng piliin ng ating gobyerno kung ang isang taong naiimbestigahan na ng isang international tribunal kaugnay ng crimes against humanity ay arestuhin at ipadala sa Netherlands. Kaya yung pagpili ng ating Pangulo na pa-aresto siya, wala pong illegal doon. No? Saka yung salitang kidnapping, technical yan Walang sino mang public official ang pwedeng makapag-commit ng kidnapping. Kung babasahin po ninyo ang Article 267 ng Revised Penal Code, nakasulat po doon, kidnapping and serious illegal detention or CASID kung tawagin. Pati yung penalty at yung mode, yung mga elemento kung paano po nako-commit yun. Pribadong individual ang makakapag-commit ng kidnapping. Pagka public official, maaaring ginawa nila yon in their private capacity. It happened lamang na sila isang public official. Otherwise, arbitrary detention ang mangyayari, hindi serious illegal detention or kidnapping. Kaya nililin lang nila ang mga supporter nila kung tutuusin sa mga naratibong pinagsasasabi, partikular, ng kampo ni Rodrigo Duterte. Sino ba ang nagpasimuno niyan? Yung lawyer na si Medialdea. Diba? Saka syempre yung mga sumusuportang abogado kay Rodrigo Duterte katulad nila Torion. Pinalalabas nila na kidnapping yung nangyari kay Rodrigo Duterte. Pero hindi po yun totoo. hindi pag-veto? Sige, sabihin niyo nasaan. Yung ba ay impeachable offense? Kailangan niyang pirmahan yung GAA. Nag-veto siya. Magkano ang binito niya?
Kickbacks? May na-attach ba? Anong kickback? Saan programa? Anong proyekto? Diba? So, hindi kayo pwedeng fishing expedition katulad ng binabanggit nyo. Diba? Wala. Kaya hindi pwedeng sabihin dapat pantay. Kasi, yan ang fishing expedition dahil wala kayong ebidensya. Wala kayong presumption. Kasi kickbacks yan, unlike unexplained wealth. May presumption yan pag hindi nag-match ang SALN, ang income, hindi nagmamatch. Kaya nga, nagkaroon ng usapin tungkol kay Senator Marcoleta dahil hindi nag-match yung SALN at SOSE. Diba? Singit lang ako mga tol. No? Ang tanong, bakit naghihimutok itong si Robin Padilla at ang mga DDS? Di ba, sabi ninyo walang kasalanan si Sara Duterte? Sabi ninyo walang illegal na ginagawa si Sara Duterte? Eto na. Yung sasampal sa amin ng mga kritiko niya. Kasi kung walang kasalanan si Sara Duterte, paglabas ng bank at tax records na yan, pahiya tayong lahat. Perhaps lahat kayong mga nanonood dito ngayon, mapapahiya po tayong lahat. Kasi, di naman pala totoo yung pinagsasasabi ninyo, akusasyon ninyo, ito yung katunayan. Kaya dapat matuwa pa kayo dito eh. Kaya nga po, sabi natin kahapon, panalo tayong lahat dito, walang natalo. Kahit DDS ka, panalo ka pa rin. Dahil lalabas na ang katunayan, ayon sa inyong paniniwala na walang kasalanan si Sara Duterte. Kami naman, mapapahiya kami. Pagka walang kasalanan si Sara Duterte, dahil sa paniniwala ko, meron siyang kasalanan dyan eh. Sabi nga ng isang abogada, si Attorney Jen, at ng iba pa, kung walang itinatago, bakit matatakot? Ano ba kinakatakot ninyo? Ngayon, bigla ka magsasalita ng mga ganito, Senator Robin Padilla. Pinag-isipan mo ba ng maayos yan? Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Nais kong mapakinggan ninyo mismo yung sinabi ni Yussi Claire na huwag tayong magpapaloko dito kay Robin Padilla. Dapat ganun. So, di pwedeng, may kickback yan eh. So, tapos i-imbestigahan mo, wala kang ebidensya. Paano ka mag-iimbestiga? Diba? Gagawa ulit ng Mamadog, pag lumabas si witnesses, parang Maleta Boys. magtatatahol na naman si... Yun siguro yung gusto nila. Gumawa ng kwento. Total naman, lahat naman kayo ay sumang-ayon na sa Freedom of Information Bill ko. Hindi pa nga lang nagsasubmit ang House of Representatives. Bakit kung ganito ang pamantayan natin, hindi buksan na natin lahat ang bank records natin? Diba? Naghamon. O di ikaw na mauna magbukas, ikaw naman yung may gusto. Bakit mo, diba? Bakit mo pipilitin yung iba na wala namang kaso? Diba? Meron ngang batas na nagpoprotekta. Pero pag may kaso, dapat nabuksan. Kung ikaw, willing ka, katulad ng ginawa ni Senator Marcoleta, siya yung nagbigay mismo ng mga dokumento or rather ng admission, o di, kayo lang. Diba? So, di ko alam, sa sour graping ba siya? Alboruto, di ba? Lahat na. Wait. Tayong lahat ay buksan na natin lahat para mapakita. Lahat? Yusek, nakakababa na ang pagiging Pilipino sa gaya ni Robin na pinagkakalat na ang kabubuhan, si Ilocana in Germany. Diba? Bakit mo, hindi ko alam kung di mo ba napapansin kung nagtatawanan ka ng mga kasama mo dyan. Alam ko, kakilala ko naman si Atty. Philip Corrado, di ko alam kung advice niya to Alam nyo mga tol, lagi kong sinasabi dito, bobo, tanga, siraulo, masokista, tambaloslos, ang ilang mga DDS.
no? Lalong-lalo na yung mga nanonood sa atin. Pero hindi ako naniniwalang bobo si Robin Padilla eh. Lagi nga namin pinagdidiskusyonan niya ni Utol eh, yung kapatid ko na sinundan. Happy birthday sa'yo, Tol! Birthday ng kapatid ko ngayon. Bakit ko sinasabing hindi bobo? Kasi alam niyo mga tol, ang bobo, walang alam sa impormasyon. Definitely may alam sa impormasyon si Robin Padilla eh. Pero isa lang ang sigurado ko. Dahil grabe kung humimod ito sa mga Duterte, nagiging tanga ito. Hindi ako naniniwalang bobo siya. Matalino ito kung tutuusin eh. Ang dami kong nakasama na mga Muslim, iba pinanganak pa nga Muslim, pero hindi sila makapagbasa ng Quran, even yung pagsasalita ng mga sinasalita nitong si Robin Padilla, di nila kaya. E paano nagawang matutunan yun ni Robin Padilla? Hindi ka matututo ng ganon mga tol kung bobo ka. Pero, baka magalit naman kayo sa akin, sinasabi ko lang yung totoo. Ang katotohanan kasi para sa akin, nagiging tanga si Robin Padilla pagdating sa mga Duterte. Na kahit alam niya kung ano ang tama at dapat, hindi niya po yun papansinin. Bagkos kung ano yung naratibo ng mga Duterte, yun yung kanyang tututukan. Anong tawag mo doon? Diba? Katulad ng ibang mga DDS na abogado. Si Atty. Torion, o di ba pag nagsasalita siya, yung mga naratibo nila, kung ano yung nasa boss nila, nasa mga Duterte, ganun yung ipapakalat nila. Bobo ba siya? Hindi. Pero tanga ba siya? Pag nagalit sa akin si Atty. Torion, ay pasensyahan tayo. Masasabi kong tanga sa paniniwala ko. Kasi alam niya naman, lalong-lalo na yung salitang kidnapping. No? Point of comparison lang mga tol. Huwag kayong magalit sa sinabi ko dahil hindi ako naniniwalang bobo si Robin Padilla, pero 100% tanga siya pagdating sa mga Duterte. Katulad yung ginagawa niya rito. Diba katangahan tong pinagsasasabi ni Robin Padilla rito? Hahamunin niya ang lahat. Buksan na lang lahat ng mga records. Eh mismong Duterte tatamaan niya diyan eh. At siya baka siya mismo tamaan. Oh, tinan mo acting na acting. House of Representatives. Bakit kung ganito ang pamantayan natin, hindi buksan na natin lahat ng bank records natin? Ano? Lahat na. Tayong lahat ay buksan na natin lahat para mapakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito. Mga hakli. Ang exception sa bank secrecy law ay impeachment and court order. Bakit mo naman uutusan ng lahat ng public servants na magbukas ng bank accounts nila kung wala naman silang kinasasangkutang kaso at di kinakailangan na magbukas or buksan o ilathala ang kanilang kita or kinita. Sa ngayon, dapat yan ang pamantayan. No? Kung wala kang issue, hindi kinakailangan na magbukas ng mga records na yan. Pero, total, nandyan na tayo. Sige, pangunahan mo na, Senator Robin Padilla. Di ba? Pangunahan mo na, iladlad mo na yung mga bank records mo, tax records mo, at manghikayat ka ng mga kapwa mo public official na gawin din yung gagawin mo. O kaya, total mambabatas ka, sikapin mong amyendahan na. Isulong ang pag-amyenda sa konstitusyon kasama ang kwalifikasyon sa mga kandidato. No, kasi maganda naman talaga kung gano'n na magiging pamantayan. Ewan ko kung may tatakbo pang mga politiko o maghahangad pa ng pwesto sa gobyerno. Biruin mo kung ganito ang magiging sitwasyon o bago ka ma-appoint, bago ka makakandidato,
pipirma ka muna ng waiver, no? Sa bank secrecy, pati sa karapatan mo sa privacy pagdating sa tax records mo. Kung ganon mga tol, kung meron na tayong ganong pamantayan, siguro baka wala na magiging corrupt na public official. Kung meron mang maging corrupt, yung talaga mga makakapal na ang mukha at hindi na sila magbabangko. Kung meron silang nanakawin sa pondo ng bayan, definitely, tatago lang nila kung saan yun. Ang laki sanang tulong nun. Kaso lang, mukhang malabong mangyari yun, Senator Robin Padilla. Mukhang lahat ng mga sinasabi mo dito ay dala lamang ng emosyon dahil nasasaktan ka, sabi nga na si Claire, sa nangyari sa boss mo. Diba? Eh di, tanggalin mo na yung bank secrecy mo. Patanggal mo. Diba? Yun ang gawin mo. Gawa ka ng batas. Patanggal mo lahat ang proteksyon. Diba? Hindi yung dahil lang nabuksan yung kay VP Sara. Dahil impeachment trial naman yan. Lalahatin mo lahat na hindi naman na-i-impeach. Hindi naman nakakasuhan ng tungkol sa corruption. Diba? Kung gusto mo, bukas, buksan mo na yun sa'yo. Ito ay oras na para samantalahin natin ang pagkakataong ito na ipasa yung FOI. Kasi kung ganito, na parang meron tayong tinititigan sa tinitingnan, hindi maganda ito para sa taong bayan. Diba? So, sa FOI mo, lahat, as in lahat, ng pwedeng itago until there's a court order, ibulat-lat lahat, buksan lahat. Top 1, kailan kaya matanggal si Robin Hood sa Senate? Kasi di na nakakatulong, nagkakagulo lang eh. Malamang sa 2028 po, kapag kumandidato siyang muli, sana wag na pong iboto ng mga tangang bumoto sa kanya. Huwag kayong mag-alala, kasama ko doon. Hindi ko na iboboto yan si Robin Padilla. Kasi di ako naniniwalang hindi na ito kakandidato sa politika eh. Muli yan tatakbo. No? Sinasabi lang nila na hindi na siya tatakbo, pero tatakbo yan. Kaya sana wag na pong iboto para di na siya makabalik sa Senado. O kung kumandidato man siya sa pagka-vice-presidente, sana wag iboto para hindi siya maging vice-presidente. Pero kung takatanungan po natin, paano siya matatanggal ngayon, wala pong paraan. No? Ang tanging paraan lamang marahil, kung merong magpapile ng kanya ng ethical complaint sa kanya, diyan sa Senate Committee on Ethics. Pero ano ang basihan? Isa lang ang nakikita ko, yung obstruction of justice. Ang tanong, yun ba ay sapat para po paniwalaan ang kanyang mga kasamahan na dapat siyang tanggalin sa Senado? Diba? Kaya magtsatsaga talaga tayo hanggang 2028. Yung kaso niya nga sa ombudsman na obstruction of justice ang isa sa pwedeng maging dahilan. Pero sapat ba yun? Considering ang penalty lang po nun ay presyon correctional. Fine of 1,000 to 6,000 pesos. At ang magtatanggal sa kanya, mga kapwa niya senador, kung sakasakali, pipiliin ba ng mga kapwa niya senador na tanggalin siya sa Senado? Tiyagain na lang natin mga tol hanggang 2028. No? Total, ganun din naman ang pagtingin nila sa ating Pangulo. Di tiyagain rin nila si Pangulong Bongbong Marcos hanggang 2028. Pero wag natin silang gagayahin na mananawagan tayo, magrarally tayo para mag-resign si Robin Padilla o kung sino man. No, dumaan tayo sa tamang proseso. Wag natin gayahin ng mga DDS na somehow tama yung ginagawa nila sa pag-exercise ng karapatan sa malayang pamamahayag at pagtitipon, pero kawalan ng delikadesa yun. Bakit ko sinasabing kawalan ng delikadesa? Alam naman nila na ang papalit kapag bumaba si Pangulong Bongbong Marcos ay si Sara Duterte na kanilang isinusulong. Di ba?
Ang tawag doon, sobrang kapal ng pagmumuka bukod sa kawalan ng delikadesa. O balik na po tayo dito kay Yusek Claire. Ay, ikaw na muna, mauna. Kahit wala pang batas. Simulan muna. Diba? Kasi, imagine mo, lahat tayo, kung ganyan lang din, kita mo yung pag-aalburuto, porkit nabuksan, itong mga dokumento na kinakailangan sa impeachment trial. Ba't ka ba nag-aalburuto? Tanong natin, ba't ka ba nag-aalburuto? Yun. At that time ba, ang balak mo kung ang Senate President ay si Alan Cayetano, hindi mo pa bubuksan? Boboto ka na hindi mabuksan? Mga clear, dapat dapat mabuksan na yung mga mata natin dito, ha? Dapat kumalat ang ganitong klase na pangangatwiran ni Senator Robin Padilla. We have to read, diba, between the lines. The body language. Hindi siya dito nagmamagaling na let's open everything. Hindi. Masama lang ang loob niya. Diba? Hindi ito kagandahang intensyon. Masama yung loob niya dahil yung kanyang inaamo-amo, yung kanyang pinupuon-puon, ay mukhang malalantad lahat. Kaya sabi niya, o di maglantar na tayo lahat. Kasi, mukhang hindi naman yun ang gugustuhin niya. Kung hindi nalantad or in order na ma-open ang mga records ni Vice Presidente at ng asawa niya. Tama, di ba? Di ba? Sa tingin ninyo, kung hindi nangyari yan na payagan ng impeachment court, ang pagbubukas ng bank at tax records nitong si Sara Duterte, sasabihin pa yan ni Robin Padilla. Pero total, sinasabi niya eh. Ang hamon natin kay Robin Padilla, kung talagang ikaw seryoso dyan, although sabi nga ni Yusek Claire, huwag tayong maniwala sa kanya, huwag tayong magpapaloko sa kanya. Pero, assuming, kunyari, na seryoso ka dyan, simulan mo na sa iyong sarili, Senator Robin Padilla. Huwag ka na maghamon pa. Ako, sinimulan ko na dito sa channel ko. Totoo mga tol. O, di ba? Lately, napansin nyo ba? Lagi ko nang binabanggit ang mga tax ko. Kasi kaya kong sabihin dahil wala akong ginagawang mali. Katabi ko lang yung records ko. Lagi kong pinapakita sa inyo. Simulan mo sa'yo, hindi yung puro salita ka. Ang gawin mo, Senator Robin Padilla, total naghahamon ka, lahat ng bank records mo, ipakita mo na sa publiko. Pagkano deposit mo, pagkano ang yung inflow and outflow ng pera mo doon sa mga bangko mo. Hindi na sapat yung salin mo. Ikaw na yung naghahamon eh. Simulan mo. Paano ka papaniwalaan ng mga kapwa mo DDS kung ayaw mong simulan sa sarili mo? Sa bagay, mali pala yung sinabi ko dahil ang mga DDS naman, basta sinabi ng kanilang mga pinapanood, hindi na mag-iisip, paniniwalaan na lang kagad nila. Kasi, alam mo kung bakit? Inaharang nga niya eh. So, yung intensyon na ipakita to sa taong bayan, wala. So, wag tayong paloko dun, mga. Wag tayong paloko sa sinasabi niyang, open natin lahat. Hindi. Ang totoong intensyon niya, galit siya, dahil masisiwalat lahat ang records ng Vice Presidente at ng asawa nito na siya niya tinututulan. Ba? So, ayaw ng mga DDS senators na buksan ang bank records dahil mabubulgar ang daang milyones na bank transfer ng drug lord sa mga Duterte unexplained bank transaction. Yes, John Michael Briones. Yun eh. So, hindi pwede nating basahin ng positibo tong sinasabi ni Senator Robin Padilla. Lahat ng iyan ay pabor sa Duterte. Pabor sa kanyang mga kalyado. Dahil, initially, ayaw niya tong pabuksan. Diba? Kaya huwag tayong magpapaloko dito. O yan na. Gusto niya tong itago sa publiko.
Huwag tayong magpaloko kay Robin Padilla sapagkat gustong itago itong mga nalalaman kay Sara Duterte sa publiko. No? Oh. Pasensya na kayo, Yusik Claire, talagang binuo ko ngayon itong vlog ninyo. Kasi gusto kong mismo mapakinggan ninyo kay Yusik Claire yung mga real talk ba? No? Ni-real talk niya rito itong si Robin Padilla eh. Parang, hindi lang ako madalas nakakapanood kay Yusik Claire, pero parang first time kong mapanood na harap-harapan ngayon sinasabi sa nitong si Yusik Claire sa publiko yung mga ganitong kataga kay Robin Padilla. No? Kasi niloloko ni Robin Padilla ang publiko eh. Yung kanyang mga pagsasalita kaugnay ng paglaladlad na yan, ng mga records, ng lahat ng mga opisyalis ng gobyerno na dapat gawin na daw, lahat na. Panlilin lang po yan. Tama si Yusik Claire dito. Kaya masama ang loob niya kasi nag-order na buksan. So dahil sa sama ng loob niya, gusto niya lahat na lang ng bank records, lahat kayo dyan. Buksan na natin lahat. Tama ba ang katwil? Tama ba? Dahil lang sa sama Ulitin natin ha. Huwag tayong magpapaloko kay Robin Padilla. Payo po yan ni Yusik Claire. Babala po sa atin ni Yusik Claire Castro. No? Pero ang sagot ko naman dyan, total, gusto mong mangyari yan, Robin Padilla, simulan muna sa iyong sarili. No? Maging ehemplo ka. Maging ehemplo ka sa publiko. Iladlad mo na kung ano-ano ang mga bank accounts mo, ang mga transaction nito, at iladlad mo na rin yung mga tax records mo. No? Total, mahilig ka mag-donate eh. Nakikita natin kung paano nagdo-donate ng milyones itong si Robin Padilla. Sabi niya, galing sa sarili niyang bulsa. Para makita natin kung gaano ka ba talaga kayaman para makapag-donate ka ng 1 milyon, 2 milyon ng galing sa sarili mong pera. No? O hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa patuloy po ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at dito po sa ating programa. Sa darating po na July 30, 2026, syempre, alas 8 ng gabi, meron po tayong raffle, total of 20,000 pesos ang ipapamahagi po natin sa ating programa, kasama po ang hindi bababa sa 15 top 1 t-shirt. Yung mga hindi po kayang mag-avail, no? Bumili. Huwag nyo pong pipilitin. Magbaka sakali na lamang po kayo sa ating raffle sa July 30. Paano po sumali? Mag-comment po kayo ng inyong real name dito. Mag-comment ng real name po nyo. Dito. Yan. Bababa ko po yung link nitong nakikita po ninyo. Yan. Para kayo po yung makasali. Okay? Maraming salamat mga to. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.